Hello everyone, welcome to the Blindcaster Show. Ito po ang inyong host, si John the Blindcaster. And for today's episode po, ang tatalakayin naman natin ay tungkol sa massage therapy, dagdag kaalaman. Okay, ang episode po natin ngayon ay extra services. Okay, bago po kayo manghusga, hindi po yung iniisip nyo na illegal na extra services ang tatalakayin natin ngayon. Ang ating tatalakayin yung mga legal at yung mga talagang pwedeng i-alok sa isang massage session. Okay, meron po muna akong papairinig sa inyo na aking research information. Ito po ay mga galing sa mga website tungkol sa massage tulad ng Healthline, mga ganyan. And ito po yung mga massage therapy internationally na talagang legal na inaalok, no? Kaya mga extra services, dagdag serbisyo. Okay, hindi po yung illegal. So pag pakinggan nyo pong maigi ito, tapos sa bandang huli nandun po yung magsasabi na talagang yung anumang yung mga bawal. Okay, tapos may mga idadagdag din tayong informasyon at konting explanation sa mga nabanggit dito sa ating research. Alright, ito po, pakinggan muna natin. Microphone. Expand. Maring Magalog ang isang massage therapist NG Ibad Ibang Karagdag ang Servicio sa Panahan NG Session NG Masa Abang Mabahusay ang Karanasan at Magbagay NG Karagdag ang Beneficio. Narito ang Ilang Karanawang Halimbawa. Star Aromatherapy. Ang Pagsasama NG Mga Essential Oil sa Massage Oil A Maring Lumika NG Mas Nakakarax at Nakapagpapagaling Nakapaligiran. Ang Ibad Ibang Galanjas May Ibad Ibang Katanjan. Tulad NG Lavender para sa pagpapahinga o Peppermint para sa pagpapasigla. Star Hot Stone Massage. Ang mga pinainat na beto ay inalalagay sa mga particular na punto NG katawan o ginagamat bilang mga kasangkapan sa panahan NG masa. Ang inaday makakatulong na bang maralax ang mga kalamnan, mabawasan ang sakit, at mapabuti ang circulation. Star Cupping Therapy. Ito ay nagsasangkad NG paglalagay NG mga suction cup sa balad ang lumika NG vacuum. Na pinananiwalang nakakatulong na paluwagan ang tension NG kalamnan, mapabuti ang daloy NG dugo, at atagayan ang lymphatic drainage. Star Deep Tissue Massage. Ang pamamaran na ito ay nakatuan sa mas malalalim na layer NG muscle tissue, na tinatarget ang particular na lugar NG tension o sakit. Mayari itong makatulong para sa mga atleta, mga taong may malalang sakit, o mga taong mas gusto ang mas matinding masa. Star Prenatal Massage. Ang anatong uri NG masa ay inyayan sa mga panganggalangan NG mga buntis na kapabayan, na tumutulong na pang mapawi ang pananakit NG kalamnan, mabawasan ang stress, at mapabuti ang circulation. Star Reflexology. Ito ay nagsasangkad NG paglalapad NG presayan sa mga particular na punto sa pa, kame, o tinga na pinananiwalang tumitagma sa iba't ibang organo at sistema sa katawan. Mayari itong magamit ang atagayan ang pagpapahinga, mapabuti ang circulation, at tuginan ang mga particular na problema sa kalusugan. Mahalagang tandaan na hindi lahat NG massage therapist ay nagalak NG lahat NG mga servisyong ito, at ang ilan ay maring manggalangan NG karagdag ang pagsasanay o certificasin. Palaging talakayan ang iyong mga panganggalangan at kagustyahan sa iyong therapist bago abang matiyag na mayari nilang ibigay ang mga servisyong interesado ka. Pagkatanda na ang anumang sexual na servisyong inalog NG isang massage therapist ay hindi ethical at labag sa batas. Kung ang isang therapist ay nagalak sa iyo NG anumang bagay na hindi naangkop, dapat mong tapusin kagad ang session at ilan ang ito sa mga naangkop na authority. Edit box, Ask Gemini Advanced. Okay, so ito po, sa tulong ng ating AI chat na Google Gemini, ito po ang aking research information. So nandun lahat ng mga binanggit na pwede nating ialok, no? Lalo na sa ating mga visually impaired. Yung aromatherapy, kasama dyan yung essential oils tulad ng available sa mga clinic, yung lavender, tsaka yung peppermint. Yung peppermint dito, yung liniment yan, yung maanghang. So yung lavender nakakapagpa-relax, yung peppermint o yung liniment nakakapagpasigla, invigorating, kumbaga. Yung mga hot stones, tsaka yung cupping, yan yung ventosa, usually sa mga visually impaired, hindi yan naalok. Karamihan sa mga clinic ng mga visually impaired massage therapist, hindi yan inaalok, no? Although alam ko meron iba.
Okay, tapos ano pa ba yung nabanggit? Deep tissue massage. Ito yung talagang hard massage na sa mga deep tissue muscles. So ito applicable, ito ino-offer to ng kahit saan na mga, alam ko, mga visually impaired massage therapist, ino-offer to. Usually yung talagang mabibigat o hard massage ang binibigay sa mga customer na yung usually mga nagji-gym o kaya yung mga merong chronic pain, okay, chronic muscle pain. Tapos yung prenatal massage, of course sa mga buntis po yan, nagbubuntis. So tandaan po natin, sa mga buntis pwede naman pong i-massage, kaya lang as much as possible gentle massage lang po. Okay, kahit anong buwan naman po, sa lahat na research na nabasa ko o nakuha ko tungkol sa prenatal massage, wala naman po ipinagbabawal sa kahit anumang period ng pagbubuntis, no, sa 9 months. Wala naman pinagbabawal as long as gentle. Yun lang ang pinaka-importante doon, gentle massage. Okay, walang hard massage sa kahit anong parte ng katawan na nagbubuntis. Gentle massage, soft, gentle massage ang ibibigay. Yan po ang tandaan natin. Okay, ano pa ba yung nasabi dito? Yan, pwede tayong magbigay ng reflexology bilang additional o extra service. Okay, reflexology sa talampakan, sa palad at sa tenga. Okay, nandiyan yung mga reflex points. Okay, corresponding po sa mga organs ng ating katawan. And hindi nabanggit dito, pwede tayo magbigay ng mga stretching exercises o stretching massage na usually tinatawag na Thai massage. Okay, so yan, pwede natin i-alok yan, extra services habang sa massage session, during massage session. Okay, tapos kailangan syempre sertipikado, merong NC2 o kaya license na DOH ang massage therapy na gaganap ng mga ganitong klaseng serbisyo. Sinabi rin po sa dulo, bawal mag-alok ng anumang sexual na serbisyo. Okay, tandaan po natin yan. Bawal na bawal po yan. Wag na wag po kayong masisilaw sa pera. Bulag na nga kayo, masisilaw pa kayo sa pera. Okay, wag po kayong pakadesperado. Wag niyo pong isalang-alang ang inyong karangalan bilang tao. Okay, matakot po kayo sa Diyos. Matakot po kayo sa Panginoon. Wag po kayong mag-aalok ng anuman. At kung pipilitin po kayo ng mga gusto magkaroon ng sexual massage o papamasahe ang mga masiselang parte, iwasan nyo po. Kung maaari lang po, iwasan nyo na. Okay, hindi lahat po ay nakukuha sa pera-pera. Intindihin nyo po ang inyong karangalan. Okay, ang inyong takot sa Diyos, ang inyong pananampalataya kung naniniwala kayo sa Panginoon. Kung hindi, bahala na po kayo. Sa mga customer naman po na magpapamassage, kapag meron po nag-offer sa inyo ng mga masahista ng extra services, magsumbong po agad sa otoridad dahil illegal po yan. Mali po yan. Hindi po dapat inaalok o hindi po dapat ginagamit ang massage bilang front sa mga prostitution. Okay? So, ayan po. So, sa ating mga massage therapist, igalang po natin ang ating trabaho at huwag natin itong ibabagsak kasi ang isang masahista lang po ang gumawa ng ganitong klaseng illegal na sexual na massage. Kakalat na po yan dahil yung binigyan nyo po ng illegal na masahe na hindi tamang masahe ay magsasalita po yan, magkukwento po yan sa mga kaibigan nila at pupuntahan kayo dahil alam nila nagbibigay kayo ng ganitong illegal. Kaya iwasan nyo na po yan at please naman po matakot po kayo sa Panginoon. Paulit-ulit kung sasabihin, hindi po nakukuha o hindi po hindi po nararapat. Okay, walang saysay po ang magbigay ng ganitong serbisyo na sexual para lamang po kumita ng malaki. Okay, so
Sana po may natutunan po kayo sa ating episode ngayon, and sa mga kung meron po kayong tanong, comments o suggestion po, please lamang po mag-type lang po kayo sa comment section, and ayan, please like, subscribe and share ang ating channel, and thank you so much. God bless everyone. Be happy, be safe, be healthy, and be wise. Bye.